Balikan po natin ang balita kaugnay sa bagong modus na kung tawagin bombing for hire na isa sa mga anggulong pinag-aaralan ng Philippine National Police kaugnay ng pagsabog sa Cotabato City. At mula sa Cotabato City nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Igan, hindi pa rin masabi ng mga otoridad kung anong uri ng bombang sumabog dito sa Cotabato City kung saan 8 nasawi at mahigit 30 ang sugatan. Tuloy ang pagsuyod sa crime scene ng mga tauhan ng PNP Scene of the Crime Operatives at Bomb Squad ng PNP at militar. May namataan ding mga taga-National Bureau of Investigation na tumutulong sa pagsusuri. Isa-isang tinitingnan ng mga sunog at yupi-yuping sasakyan na nadamay sa napakalakas na pagsabog. Kinuhanan na rin ng swab samples ang crime scene para malaman kung anong uri ng pampasabog ang ginamit. Ang ilang sasakyan malapit sa pinangyarihan, hindi man sunog, basag naman ang mga salamin. Inakyat din ng mga investigador ang mga establishmento sa lugar na nadamay. Kinordon na ang bahagi ng Sinsuat Avenue para hindi magalaw ang crime scene. Mahigpit na pinagbabawalan ng pulis at militar ang sinuman na makalapit sa lugar. Hanggang ngayon, hindi pa masabi ng mga otoridad kung anong klaseng bomba ang sumabog. Pero isa raw ang hindi may tatanggi sa mga sospek. This is a work of a expert in making bombs at siguro yung tinatawag nating expertise nila. No? We are trying to look into the angle na itong group na ito ay also the same group who are probably creating some bombing incident in nearby provinces. Panawagan ni ARMM Governor Mujib Hataman sa mga residente at sa mga karatig na lalawigan maging alerto, lalo na't matagal nang may intel report na aatake muli ang mga terorista sa Mindanao. Hindi pwedeng mag-conclude at this point in time na itong bombing nangyari sa Cotabato City ay related sa Cagayan or yung bombing sa Cagayan ay related doon sa yung worldwide call for alertness ng US hanggang hindi matapos yung investigation. Una nang sinabi ng PNP na isa sa mga anggulong pinag-aaralan ang away politika. Isang source sa PNP ang nagsabi sa GMA News na maaaring ginamit ng ilang politiko ang isang grupo na may kaugnayan sa mga terrorist organization at bihasa sa paggawa ng mga bomba. Pinag-aaralan din daw ng PNP ang bagong modus na tinatawag na bombing for hire. Yung mga subjects ngayon ay nagha-harden, kumbaga nagiging mahirap na o mailap. Katulad nung kay city administrator ay naka-bulletproof sa sasakyan. Kung gagamitan mo ng gun for hire yun, hindi tatalabang bala sa sasakyan. So ang pinakamadaling posibilidad doon ay siyempre sa pamamagitan ng paggamit ng bomba. Mariin naman itinanggi ng Bangsamoro Islamic Freedom Movement o BIFM na may kinalaman sila sa pagsabog. Wala naman daw kasing alitan ang kanilang grupo at ang pamilya Giani ang sinasabing target ng pambobomba. Pagsabog sa Cotabato, wala kaming kinalaman dyan. At saka napakalakas na bomba ang sumabog dyan sa Cotabato. Hindi lang gawa-gawa ng ordinaryong bomba yun. Kasi napakalakas talaga. Igan, nananatiling sarado itong kahabaan ng Sinsuat Avenue kung saan nangyari ang pagsabog. Bagamat unti-unti nang nililinis ng mga tauhan ng city government ang lugar at isa-isa na rin natanggal yung mga sumabog na sasakyan o yung mga sinabugan na sasakyan, maging yung mismong sasakyan kung saan sinasabing tinanim yung bomba. At iniipon daw ang mga ito sa City Police Office para magsilbing ebidensya sa kaso. Samantala, inaasang maya-maya lamang ay bubuksan na rin itong kalsada para makabalik na sa normal ang takbo ng mga negosyo maging ang buhay ng mga tao rito. Igan. Maraming salamat, Chino Gaston.